was a grace when the heart is under fire. Another way when the walls are closing in. And when I look at the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire, standing next to me. There was another in the water, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden, where another died for me. There is another in the fire. All my dead left for dead beneath the water. I'm no longer a slave to my sin anymore. And should I fall in the space between what remains of me, heaven's reckoning, either way I won't bow to the things of this world. And I know I will never be alone. There is another in the fire, standing next to me. There is another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding what power set me free, there is a grave that holds nobody. Now that power lives in me. There is another in the fire. There is another in the fire. There is another in the fire. I can see the light in the darkness. As the darkness passes through him, I can hear the roar in the heavens. As the space between resting, I can feel the ground shake beneath us. As the bricks and walls cave in, nothing stands between us. Nothing stands between us. There is no other name but the name that is Jesus. He who was and still is and will be through it all. So come on, mate, in the space between all the things unseen and this reckoning. I know I will never be alone. There'll be another in the fire, standing next to me. There'll be another. Sige po, good afternoon. Sige po, tayo po tayong lahat at simulan po natin ang ating gawain sa Panginoon sa hapong ito. Amen? Masaya po ba tayong lahat? At maganda po na tayong lahat ay talagang siyempre magsaya kasi itong mga oras pong ito, dapat tayong lahat ay nandito sa ating Bible study at invite natin yung mga kaibigan pa natin na maaring wala pa rito, no? So, leaders, workers and leaders ng JCF, mag-invite po tayo. Makakita natin na sila ay nanonood at ma-share natin sila ng gospel. Amen? So, bago yun, at syempre, simulan natin ito sa isang pre-worship na I believe na merong gagawin ng Diyos sa atin bago tayo kumanta, bago tayo manalangin at kumanta sa Panginoon. So, tignan muna natin sa Psalm 67 verse 1 to 7. At ang sabi dito, O Diyos, pagpalain kami't kahabagan kami, Panganooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. So, para makilala ng mundo, no, kung sino ang Diyos, no? Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Lahat ng tao, actually, kinocommand ng Lord ng lahat ng tao ay magpuri sa Kanya.
Naway purihin ka ng mga nilikha. Sino ba mga nilikha? Tayo. Pagkat matuwid, alam niyo, mga ibon, nagpupuri sa Diyos yan. Kasi yung beauty ng birds and beauty and even yung mga mountains na yan, nagpupuri at nagbibigay glory sa Diyos yan. No? Mga isda nga sa dagat, pag nakikita natin, gaganda. So yung glory niyan ay nilagay ng Diyos sa mga isda. Ang glory ng Lord ay makikita mo doon. Ang galing ng Panginoon. Naway purihin ka ng mga nilikha pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Lahat ng bansa, ang Diyos ang may hawak. Amen po ba? Kasi, sabi mo sa inyo, we are the clay and He is our potter. Talaga siya nagmumold lahat nito. At siyang lumikha dito. Kung saan niya gusto, dalhin ang lahat ng ito. Malulugod po ang Diyos. Amen po ba? Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. So lalo-lalo na yung may relationship sa Lord, no? May relasyon tayo sa Diyos. Asahan mo yung pagpapala ng Panginoon. No? Wag mong isipin na, ba't ganitong buhay ko, parang hindi ako pinagpapala ata ng Diyos. So I tell you, brothers and sisters, meron. At gusto ng Lord. Sabi niya nga, nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Sino raw ang pinagpala? Lahat sa atin. No? Naway igalang ka ng lahat ng bansa. So napakaganda, no? Na talagang yung papuri at pagsamba ay deserved ng Lord diyan. Dahil siya yung lumikha, siya yung gumawa in everything, gusto niya pagpalain ng lahat-lahat. And remember this, especially in our days. Sabi ng Lord, I came that you might have life and have it more abundant. So purihin natin siya, kantahan natin siya. And I believe, magandang sumabay tayo, mawit tayo, ng mga papuri at pagsamba dahil dyan natin madarama ang presensya ng Lord. It's because the Lord inhabits the praises of His people. Amen po ba? So sige, kantahan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name, Lord God. For you are so good and your mercy endureth forever. Kantahan natin ang Diyos. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Purihin natin, luwalhatiin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, purong-pangalaman, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, karangalan, pangyarihan mo'y walang katulad. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kailangan mo, Ikaw, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Hallelujah. Sa iyo ang aming awit, lingwid ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo, O Diyos. Yes. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhati ng buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Hallelujah. Praise you, Jesus. Magnify your name, Lord God, for you're so good and your mercy endureth forever. Pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, Panginoon. Dadakilain ka namin, O Lord God. Walang bagay dito sa lupa, Panginoon Diyos, na hindi magpupuri sa iyo. For we, all of us, Lord God, lahat ng nilalang mo, dapat magpuri at sambahin ka. Kaya maraming salamat, Holy Spirit, na tinuturuan mo kami, tinutulungan mo kami na purihin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Kaya Lord God, sa hapong ito, tinataas ko sa iyo, mga kapatiran, Lord. Invite them all, Lord God, na manood, na pumunta rito, Panginoon Diyos, at manood sila, Panginoon Diyos, dito, sudyukin mo sila, Lord God, na makinig ng iyong mensahe, Panginoon Diyos. Lord, purihin, sambahin ka, at makinig ng iyong mensahe, Panginoon Diyos, upang ang bawat isa, Panginoon Diyos, ay makapagbigay papuri at samba sa iyo. Now, Lord God, we thank you so much, Lord. Anuman ang mga pangailangan ng mga anak, Lord God, sa magitan ng aming pananampalataya, Panginoon Diyos. Ito'y tutuginin mo, Panginoon Diyos. Lord God, be with us this afternoon. Let your manifest presence, let your power, and let your word penetrates our hearts, Lord God, so that, Lord, your name will be exalted in our midst. Maraming po salamat dahil wala kang tigil, Panginoon Diyos, sa bawat isang nilalang mo. Gusto mo na ang lahat ay makipagkaisa sa iyo. Ang lahat ay tanggapin ka bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Maraming po salamat. Bless this service, O Lord God, that your anointing flow to me and through me, and that your name will be exalted in our midst. We thank you, Lord, for your glory. In Jesus' name, amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, tayo po yung makaupo and be in the presence of the Lord. And I believe na lahat po tayo ay tunay na hangad ang kalwalatian ng Diyos. Gusto natin na masamba natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. At wala tayong ibang dapat gawin dito sa lupa. Yes, nagtatrabaho tayo, pero parte yan ng ating papurit pagsamba. It is because sinusunod natin ang Panginoon. Amen po ba? Gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa, no? Nag-serve tayo niyan sa mga tao and everything. Lahat po yan ay kaparaanan para masamba natin ng Diyos. Amen po ba? So, sabi ko nga, manood tayo lagi ng ating FB Live dahil meron tayong misa ng mga na-share ng mga nangyayari sa iba't ibang areas na ating buhay. Pero kadalasan, siyempre, ang matututukan ko itong spiritual aspect ng ating buhay. Kasi kapag mataas ang spiritual aspeto ng ating buhay, madadala niya na yung physical at saka mental life natin. So, napakaganda na mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Maganda na maintindihan natin
kung ano itong pananampalataya na gusto ng Diyos na mayakap natin. Sabi nga, magkaroon ka lang 98 ng faith as a mustard seed, ay you can move mountains. No? Pero napag-aralan natin yan dahil alam natin na magkaroon ka lang ng faith. Manampalataya ka lang kay Jesus. No? Manampalataya ka lang sa Diyos. Maniwala ka ang lahat ng nararapat, lalo na nakasulat, ay ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, walang duda, di tayo dapat magduda, di tayo dapat pasukan ng pag-aalinlangan sa mga pinangako ng Diyos. May natututunan ba tayo sa mga ating pinag-aaralan? So, para maintindihan natin kung natututunan natin yan, dapat may application na yan sa ating buhay. Amen po ba? Nakakaranas tayo ng mga himala sa ating paligid na ang mga panalangin natin ay sinasagot ng Panginoon, no? At ang mga may sakit ay gumagaling at lahat na dapat ay mangyari. Kasi sabi nga ng Lord, He came that we might have life and have it more abundantly. No? Maranasan natin yung pagpapala at pagkilos ng Diyos sa atin. So nag-aaral tayo ng faith. It's because gusto natin na lumalim ang ating pananampalataya. Gusto natin na madagdagan ito. At tandaan natin, maaaring may pananampalataya ng ganitong kalaki, pero dapat tumataas, lumalaki ang ating pananampalataya. Kasi minsan dumarating sa buhay ng tao na nagwe-wave tayo, o meaning, bumabagsak ang ating pananampalataya, o meaning, napapasok tayo sa hindi magandang pamumuhay. So, it means yung faith natin ay bumabagsak. Katulad nga ng pinag-aaralan natin na si Moses. Amen po ba? So, tandaan natin, ang buhay nito ay sa Diyos. Ang Diyos ang may gawa nito. Kung katulad na sinabi niya kay Abraham, no? Na talagang pumunta ka doon sa lugar na kung saan gusto kitang ipamamana ko sa yung lugar na yun, yung Canaan na yun, at yun ang promised land. At sumunod po si Abraham, at doon siya pinagpala ng Diyos. As simple na maaring simpleng pakikinig, pero napakatindi nung nangyari. So, sumunod lamang siya at hindi na siya nakita mo, naranasan niya na yung ganda ng buhay, no, hanggang siya ay naging father of many nations. At siya yung man of faith na talagang tinayuan ang Panginoon. No? Talagang makikita natin yun. So, marami na tayong pinag-aralan pertaining this faith and prayer. So, patuloy lang nating bibigyan ng recap yung mga napag-aralan natin, katulad nga nung time ni Paul, no, na siya mismo ay siya ay nabuhay dito sa lupa, nabuhay siya na merong pananampalataya, kaya siya nabuhay, paano siya nag-preach, paano siya nag-endure, anong mga ginawa niya. So, gusto ko lamang bigyan dito ng salita itong kay Pablo, 2 Corinthians 4:18, kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So, faith is seeing the invisible. So, makikita natin na talagang mismo si Pablo, sinabi niya yan, no? Na nakatuon ang kanyang isip at puso doon sa mga hindi nakikita. And ano yun? So, siyempre, yung mga salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, yung mga binitiwan na nakasulat dito, na talagang doon siya nakatuon. Doon niya tinuon ang kanyang sarili. So, it's the same with this si Moses dito sa Old Testament. So, kung babasahin natin, talagang hindi natin babasahin, kundi nabasa natin ito nakaraan, pero gusto ko lang i-shortcut na to, na kung saan si Moses ay pinanganak na magandang bata, na nakita ng kanyang mga magulang na dapat daw ipatayin lahat ng bata na sa ganung gulang, at lahat ng batang isisilang na yan pababa ay dapat mamatay. So si Moses po ay tinago ng kanyang magulang, at ito nakuha ng anak ng Paraon na babae na pinalaga naman din sa kanyang nanay, sa totoong nanay ni Moses, at tumagal-tagal, lumaki din siya sa kanyang poder bilang Hebrew, at hanggang sa nakita niya na parang siya yung sugo na bibigay ng Panginoon dito sa Israel. Pero
yun na nga, kung pag-aaralan natin Hebrews chapter 11 na yun, 23-28, makikita natin na kung paano nakita niya yung pagpapahirap ng mga Egyptian doon sa kanyang bayang Israel. So, doon, hindi niya tinignan na maigi yung kayamanan na maaring mapa sa kanya, pero tinignan niya yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. So, napakaganda na makita rin natin yun. Dahil yun ay isang bagay na nakatusok doon sa puso ng Moses na hindi yung pangkaraniwang aliw lamang ng mundo ang mayayakap, pera, wealth, etc. Pero sa kanya kung ano yung itinanim ng Panginoon sa puso niya. Kaya tandaan natin, isang bagay na dapat nating makita rin dito, na si Moses ay yes, the manifestation of the Holy Spirit upon the life of Moses. No, sinasabi ko, hindi ko tinataas si Moses, ang tinataas ko ang Diyos sa buhay niya, na siya mismo ay talagang naranasan niya ang Diyos sa buhay niya. At yung naranasan niya na yun po yung gusto kong bigyan natin ng pansin. No? Yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Kasi ayokong mag-preach ng parang yung tao ang tinataas ko dito. Amen? Kung ipipreach natin sa Esther, kahit na walang nabanggit na God do sa Book of Esther, yung Diyos pa rin ang kumilos doon. Amen po ba? So, kahit na sa Book of Job, sa Book of lahat po yan, ang Diyos po ang dapat na ma-highlight yan. Amen po ba? So, napakaganda na makita natin. Although, so, alam na natin si Moses ay isang hindi perfectong tao. Marami ring flaws, marami ring pagkakamali. Marami rin siyang nagawang minsan ay talagang sa buhay niya kung pag-aaralan natin. Pagsimula tayo sa Exodus at hanggang sa pababa na yun, at talagang makikita mo yung kanyang mga pagkakamali, mga nagawang hindi tama sa harapan mismo ng Diyos, sa harapan din mismo ng congregation ng Diyos, no? At sabi nga hindi siya nakapasok sa promised land. It is because na-disgrace niya ang Panginoon sa harapan ng kanyang mga tupa. So anyway, sa kabila ng mga pagkukulang na ito, ang pamana o legacy ni Moses, ang isa rito ay ang katapatan o faithfulness. So diyan ako mismong natuwa do sa talagang yung hindi niya pinayagan na siya ay madaig ng mundo at hindi niya pinayagan na siya ay yakapin niya ang mundo, kundi nandoon yung kanyang katapatan, yung faithfulness sa Lord. Kahit na siya ay nagwe-wave, kahit na siya ay tawag dito na nagkakamali, hindi niya natutupad yung sinasabi ng Diyos. Kasi yung hindi katuparan ng sinasabi ng Diyos is pwedeng sabihin na lack of faith. O yung faith mo ay nag-wave. No? Kasi yung nga sabi ko na yung dapat sinabi ng Diyos, it's either a command or a promises. Kung nangako ang Diyos sa iyo, okay naman ka ng Lord, dapat masunod natin yon. At kapag hindi natin nasunod yun, it means yung pananampalataya natin sa Diyos na yun, o sa salita niya, ay medyo nag-wave, di ba? So yun ang ibig ko sabihin. Pero the truth, meron po sa puso natin. The spirit of faithfulness. Amen po ba? Yung katapatan mo sa Diyos. Although, nakagawa ka ng hindi o mali, o pagkakamali, pero yung sa Diyos ka pa rin. Kasi, pansinin natin yung mga ilang bagay tungkol sa pananampalataya ni Moses. No? Una-una, ang faith ni Moses ay faith na nag-wave, huminto, ayaw umusad. Ang point ko dito, hindi para tuligsain si Moses. Ang punto ko rito ay para makita natin. Kung nag-wave ang faith mo, huwag kang huminto, umusad ka, amen? Magpatuloy ka sa Diyos. Meron nilagay ang Panginoon na katapatan o faithfulness sa puso mo. Ikaw ay tinawag ng Panginoon. Amen po ba? Hindi para pabulaanan ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Moises. Bagkus, siyempre, minsan, pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, makikita mo ganito pala yung nangyayari sa kanya. So, pwede nating kunin. Katulad nung sa Book of Job, no?
Dati tinuro ko na yan na ako'y nandun sa first church namin, talagang ang alam namin doon is yung sa unang party lang nung kay Job, ni halos din namin siya na pag-aralan yung kalagitnaan. Pero nung nag-aral ako doon hanggang sa Job 42, nakita ko doon na talagang may mga pagkakamali si Job. Amen po ba? At siyempre hindi naman tayo perfect, pero ang punto ng Lord dito, gusto ng Lord na yung katapatan natin ay iiral pa rin in spite of our shortcomings or wrongdoings or whatever, or lack of faith. Hello? Dahil ang Lord ay handang tumulong, handa tayong iahon dun sa kahirapan na tinatakbo ng ating buhay. Maaari nga nandun ka sa kasalanan na talagang binabalot ka ng kasalanan, na doon umiikot sa bisyo, anything na hindi kinalulugdan ng Diyos ay tutulungan ka ng Panginoon. Amen po ba? So, yun yung pinopoint ko rito. So, dapat makita natin sa buhay ni Moises, dumaan siya hindi rin siya gaanong matatag sa kanyang buhay. Pero hindi natin kinatutuwa yun. Pero ang ikatutuwa natin, hindi siya bumitaw. May pagkakataon sa kanyang buhay na sumuko siya, nag-alinlangan at sadyang sumuway sa Diyos. Ano man ang mangyari sa encouragement ng Diyos, nakahanap pa rin ng mga paraan si Moises na makabalik sa Panginoon. So yun yung maganda rito na talagang dadalin ka pa rin ng Diyos sa kanya. Kung titingnan natin sa paanong paraan yung pastor, tignan mo to, yung panalangin ni Moises. Sa Psalms 90 verse 1, Panginoon naming Diyos, ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Alam mo, pwede mong basahin to na parang ikaw ang aming tahanan. Pero ang dating po sa akin dito ay kakaiba. Ang dating sa akin dito, simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. So in short, the time na pinanganak yung kanyang nuno o kung sino pa man sa kanyang nauna, ancestors niya, ay talagang, ano sabi? Ikaw ang aming tahanan. Diyos na ang kanilang tahanan. Diyos na ang kanilang publihan. Diyos na ang kanilang shelter. Diyos na ang kanilang Diyos. Hello? At wala na. Doon na sila. Amen po ba? So, ang ganda. Talagang, alam niya yun, bata pa lamang siya. Yung katapatan na nasa kanilang puso ay nagpapatuloy. Naintindihan po ba natin? Hindi niya binibitawan. Hindi niya nagagawang actually, nakapatay nga si Moses ng isang tao, isang Egyptian. Tama po ba yun? So, ano pa nangyari? Marami rin siya nagawang pagkakamali sa harapan pa ng Diyos. Pero, in spite of that, nagtuloy pa rin siya sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ko sinasabing dapat gumawa tayo ng kasalanan at magpatuloy lang tayo. Hindi po ganun. No? Hindi po ganun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangan lamang na maintindihan mo. Sometimes, mataas ang spirit of condemnation sa panahon natin ngayon. In what sense? Bakit kaya? It is because sinabayan tayo ng pandemic. Sinabayan tayo nitong nakikita nating pagbagsak ng ating ekonomiya. Amen po ba? At yan ay nakasulat naman, nakalagay naman niya sa dyaryo, nabasa naman natin, na-share ko yan noong Sunday. Pero, siyempre kung iisipin mo, bakit tuloy-tuloy ang paghihirap ng tao? Maaaring ikaw, hindi ka naghihirap, maaaring maganda ang buhay mo. Ang sarap ng kinakain mo, 4 na putahe sa isang gabi, sa tanghalian, 3, sa almusal, 3 palaman ang meron ka. Wala problema sa iyo. Pero how about yung taong iba? Pansinin natin. Kasi sometimes nakakulong lang tayo doon sa ating kaisipan, nakakulong lang tayo doon sa nakikita natin. Confined tayo doon. Pero how about yung ibang tao? Amen? Dapat bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, nasa puso din natin itong mga taong ito. Amen po ba? Paano kung dumadaan sila sa mga paghihirap? Dumadaan sila sa sakit? Dumadaan sila sa
Huwag na natin pakialaman sila. Huwag na tayo manalangin para sa kanila. Hello? Kaya, isang maganda na dapat natin makita, lahat tayo, merong spirit of faithfulness sa Lord. Magpatuloy ka. Huwag kang bibitaw, huwag kang mag-iisip ng kahit ano, huwag kang mag-isip ng kitilin mo, buhay mo, huwag kang mag-isip ng negative o whatever. Patuloy ka. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. Hindi mo, tandaan mo, hanggat nabubuhay tayo, hawak tayo ng Diyos. Huwag kang makinig sa mga taong nagko-condemn sa'yo. Huwag silang pakinggan. Kahit na Kristiyano pa sila, bakit? Who are we? Who are you, rather? Na para condemn mo ang tao. Go. Ang Diyos nga hindi kinondemn ang kanyang mga tao. Amen po ba? Lalo na yung mga nakipagkaisa sa Kanya. Na-realize ni Moises na kahit sa mga panahon na ang ating faith ay nag-wave o humihina, na tanging sa Panginoon lamang, tayo maaring bumaling para sa pinakadakilang kapanatagan at kanlungan. Tandaan natin yun. Lapit lang tayo sa Panginoon. Huwag natin payagan na magtuloy-tuloy na tayo dun sa paghihirap na dinadanas natin. Mawawala din tayo dyan. Hello? Pero huwag mo ibibigay yung faith mo. Huwag mong tatalikuran yung pananampalataya mo sa Diyos. Yung faithfulness mo, yung katapatan mo. Amen po ba? Tandaan natin, lahat tayo, lilipas, lahat tayo. Pero, huwag natin payagan itong kaisa-isang buhay natin ay mawala pa sa Panginoon. Amen po ba? Yes, minumold tayo ng Diyos. Nandun lahat yan. Pero kung tayo maalis sa Panginoon, hindi tayo mamumold ng Diyos. Minumold niya yung kanyang mga anak. Eh, ikaw anak ka ng Diyos. Tama po ba? At may mga tao pang papasok sa kingdom ng Lord. At sila mga anak, at sila magiging anak din ng Diyos. At imomold sila ng Panginoon para tumibay. Kaya nga minomold eh. Amen po ba? Hindi para inilagay ng Diyos sila sa kingdom and then tapos sisirain lang din pala. Hindi, kaya nga minomold. Tinutulungan. Pinadarama yung pag-ibig ng Diyos. And what is sin all about? Para saan ba yan? Hello? Hindi yan. Ang kasalanan ay, kaya ang kasalanan ay walang puwang sa kahirap. Hindi nga nilikha ng Diyos ang kasalanan. Ang nilikha niya yung tao at alam niya, darating ang oras, ang tao na yon. Actually, the mere fact na nakapagkaisa ka sa Panginoong Hesus, nilinis na ang iyong mga kasalanan. Yes, nagkakasala ka, pero ang gusto ng Lord, magpatuloy ka sa Kanya. Sino rito ang aalis sa lupa na walang nagawang mali? Mali Sino? Pag umalis ka rito sa lupa, sabihin mo, perfect ka. Perfect ka because of the imputed righteousness of the Lord. Pero experientially, walang perfect sa atin dito. Amen po ba? Amen. Ang gusto ko lang parating dito, mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kung ang faith ni Moises ay nag-wave o huminto o ayaw musad, tignan din natin ang faith ni Moises na ang hangad ay sumunod. Amen po ba? Ganon din tayo. Gusto rin natin sumunod. Amen po ba? Hindi rin yun parang tipong na problema na tayo, then ayaw na natin sa Panginoon. Hello? Kasi ang importante rito, Lord, Ikaw ang Diyos na aking buhay. Amen po ba? So, mula nang tawagin ng Diyos si Moises upang ilabas ang kanyang bayang Israel, palabas ng lupain ng Ehipto, hanggang sa panahon na siya ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Pisga, sumunod siya sa Panginoon. So, tuloy-tuloy, sumusunod siya sa Panginoon, and then, nakakagawa siya ng mali because of the surroundings, because sa tao, maaring because of the pandemic, nagkakamali tayo,
Amen? Pero tuloy pa rin, nasusunod, and then babagsak na naman, and then ulit na naman, then history repeats itself. Sino hindi nagkakamali? Taas sa kamay. Pag di ka nagkamali, sambahin kita. Gagawa ko na rebulto na kasinlaki ng pinakamataas na skyscraper dito sa buong mundo. Pagagawa kita. Pag-iipunan kita. At gagawin kitang Diyos. Kung perfect ka. Amen po ba? Bigyan natin ng pag-asa ang lahat ng tao. Amen po ba? Who are we? Tayo ba may-ari ng kingdom ng Lord? Let's preach the love of Christ. Amen po ba? Pero, huwag niyo ako ma-misinterpret. Tandaan natin, ang kasalanan ng tao ay may hangganan. Kapag nanatili ka dyan at ikaw ay inabot ng iyong kamatayan or rapture or what, you will suffer the consequence. Amen po ba? Hindi ko sinasabing permanent po yan. Wala akong sinasabing ganun. Hello? So, sa mga pagsubok, marami pong naranasan si Moises. Yung mockings ng mga Pharaoh's magicians, no? Minak siya ng mga magicians na yon, nireject siya ng yung mensahe, nireject yung mensahe niya sa Pharaoh na wala, hindi pwede. Hindi ako papayag, no? At marami siyang naranasan na hirap o complaint sa mga tao sa paligid niya. It's the same with us. No? Marami tayo na-reject ba tayo ng mga tao? Yes, kadalasan. Mag-share ka ng gospel, tatawanan ka. Amen po ba? Dati, nag-share kami ng gospel, dinuduraan pa yung kamay namin. Naranasan ba natin yon? No? Di pa ninyo naranasan siguro yon, pero naranasan namin yung mga ganon. No? Mga complaints ng tao, mga sasabihin sa'yo sa harap-harapan, born again. So, naranasan natin yun. Amen po ba? Naranasan din ni Moses, yung katulad ng yung kapatid niya mismo, yung spokesperson niya. Silang dalawa, no? Gumawa pa ng golden calf na Diyos-Diyosan. At sinabi, diniklara na yan ang kanilang Yahweh. So isipin mo, masakit para kung ikaw si Moses, kapatid mo pa mismo ang gumawa na yun. Talagang anong gagawin mo? Matutuwa ka, di ba? Very good, Aaron. Aaron, very good. Ganun ba sasabihin mo? Hindi, di ba? Masusuya ka. Maiinis ka. Kuha ka ng pamalo. Sorry for the word. Di ba? So, bisa talaga. Even yung mga tao sa harapan niya. Kaya nga, pinalo niya ng 2 beses yung sabi ng Lord, magsalita ka ng 2 beses. Pinalo niya ng 2 beses yung bato. Hanggang sa lumabas nga yung tubig, pero nagalit ang Lord. Then, ang sabi ng Lord, hindi ka makakapasok sa promised land. Yung rebellion ni Korah, ni Dathan, ni Abiram, so isipin mo yun. Yung mga taong kasama mo, di ba? Tapos sasabihin sa'yo, sino ba yung Moses na yan? Bakit? Ikaw lang ba kinakausap ng Diyos? Hello? Yung mga ganun tipo. So siguro, pag nandun tayo ng time na yun, siguro isa tayo sa mga maiinis. Nangyari din sa akin. Hello? Sabi sa akin, bakit? Sino ka, pastor ka? Hindi ikaw mag-aayos sa akin, ang Diyos. Sa harapan ng mga tao. Sabi rin sa akin yan. Hello? Amen? Mga kapatiran na mahal ko yun. Sa tayo magawa. Even the lack of faith on 10 spies, di ba? Anong ginawa? Na talagang sila mismo sama-sama tayong grupo tayo na pupunta tayo sa promised land. Then tapos yung 10 tribes, yung 10 spies, 12 spies yan, yung 10 spies na yan. Ang sabi, huwag tayong pumunta. At babatuin pa sila Moses kapag sila ay pupunta ron. Ang sabi ni Caleb, tsaka ni Joshua, puntahan natin. Dahil na sinabi ng Diyos. So, kung makaka-encounter ka ng mga ganyang problema, ano mangyari sa'yo? Ano sa tingin mo? Especially, you're a leader of this nation, na million sila, parami ng parami, bibit-bitin mo yan. So, ano sa tingin mo ang mangyari kay Moses? Sa panahon na iyon, madali nang isuko ni Moses ang bandera. Suko na, ayoko na. Agis na yung tuwalya, di ba? Pero, nangyari? Inabandon ba ng Lord si Moses? Hindi. Amen? Pero kung tutusin,
Sabi nga ng Diyos kay Moses, lisanin mo na yung bansa na yan. Magsisimula ako sa iyo. At ikaw ang gagawin kong bansa. Pero sabi ni Moses, Lord, no. Ano sasabihin ng ibang bansa? So, nandun yung pag-ibig ng Moses dun sa mga tao. Naintindihan mo natin? So, kung makikita mo, gumanda na ang kanyang attitude. Wow! Paano nangyari? How, brother? Because of the Lord. Amen po ba? The influence of the Lord to Moses. Ayaw niyang dipulin yung mga tao na yun, kahit matitigas ang ulo. Lord, wag. Amen po ba? So, yun yung point natin dito eh. Hanggat buhay tayo, natin tayo mag-condemn ng mga tao, kundi gawin natin sila. Amen po ba? Amen po ba? Kasi yun yung gusto ng Diyos sa atin. Sa matinding pagsubok, tukso at problema sa faith ni Moises ay nag-shine na parang tanglaw ng pag-asa sa lugar ng kawalang pag-asa. Yes, yung faith na yan. Amen po ba? Yung pananampalataya na sa Diyos. Kaya nga sabi ko, napakatinding isang tapat na tagasunod ng Panginoon. Itong ginawa ng Diyos kay Moses. Amen po ba? Dahil gusto ng Lord na talagang yung katapatan ng isang tao sa Kanya ay nandoon. Tingnan natin yung pangatlo, tuturo ko, ang faith ni Moises ay faith na natapos. Faith na natapos. Hindi yung faith na walang tinapos. Faith na graduate. Faith na talagang, yes, it is finished. Katulad na sa Panginoong Hesus. Bagamat pinagbawalan siyang pumasok sa lupang pangako, patuloy na naglingkod si Moises sa Diyos hanggang sa panahong kailangan na ang kanyang buhay. So, siyempre, mamamatay na siya. Naintindihan po ba natin? Siyempre, sino bang taong hindi mamamatay? Amen. Hello? Tingnan natin sa Deuteronomy 34 verse 1 to 7. Ang faith ni Moises, faith na natapos, nulit ko, Deuteronomy 34, 1 to 7. Si Moises umahon sa bundok ng Nebo sa ituktok ng Pisga sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ni Yahweh ang buong lupain. Ito, Moises, hindi naman iniinis ni Lord si Moises o tinatakaw, pinapaalam na pinapakita na sa. Mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Naphtali, ang lupain ng Ephraim at Manasseh, ang buong lupain ng Judah hanggang sa kanluran. North, South, East, West, maaari ang pinakita ng Lord sa kanya. Sa verse 3, ang Negev at ang kapatagan sa makatwid ay ang kapatagan ng Jericho. Ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain na aking pinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. Sinabi sa kanya ng Lord. Dahil nga doon sa nangyari. At si Moises na lingkod ng Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Bet Peor, ngunit ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Nobody knows. Hello? So, yun po yung maganda nating makita rin. At sabi rito sa verse 7, siya'y 120 taon nang mamamatay. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin. Ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. So, ganda ng sinabi ng Panginoon dito. Dahil ito po yung mismong nangyari sa buhay ni Moses. Pero mamamatay eh. Pupunta ka, pero natapos niya ang kanyang katapatan sa Diyos. Graduate siya. No? Maaring isipin natin na naglalakad si Moses paakyat sa mabatong landas patungo sa tuktok ng bundok Pisga at pagtingin sa lupain ng Kanaan. Yan. Nakita niya. Lalakad siya roon. Wow, ito yung promised land na pinangako ng Diyos. At talagang gusto niyang marating. Pero hindi siya pinarating ng Diyos. Ang kanyang panahon sa lupa ay nasa katapusan na. At natapos niya ang gawain itinakda ng Diyos sa kanyang harapan. It is finished. Yan yung sinasabi ko na minsan akala natin kung ano yung nalikom natin, naangkin natin na yaman, eh diyan tayo husgahan ng Diyos.
kapag tayo nasa Kanya na. Sabihin ko sa inyo kapatid, hindi. Huhusgahan tayo ng Panginoon ay kung natapos natin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Naintindihan po ba natin? Kasi importante sa Diyos yung gagawin niya. Importante sa Diyos, katulad ng Panginoong Yesus. Nung bumaba ang Panginoong Yesus dito, hindi naman siya nagkaman ng yaman. Hindi. Ano ginawa niya? Tinapos niya yung pinatatapos ng Ama sa Kanya. Ang cross. Ang cross. Patayin siya ron para iligtas ang sanlibutan. Hindi siya nagpayaman, hindi siya nagpasarap dito sa lupa. Hindi yan ang ginawa niya. Ang ginawa niya ay tapusin yung pinagagawa sa Kanya ng Ama. Naintindihan po ba natin? Subalit ang kanyang faith ay hindi tumingin o binase sa takbo at ganda ng mundo, kundi sa isang makalangit na katatayuan. Ganun yung faith ng Moses. Even lahat ng naging man of God, even si Paul, sabi niya, nakatingin siya doon sa hindi niya nakikita. Hindi niya pa nakikita ang langit. Tama po ba yan? Pero doon siya nakatuon. Doon siya nakatingin. Hindi yung gusto ng katawan. Hindi yung tipong parang paano ko yayaman? Paano ako magkakaroon ng isang damakmak? Isang damakmak na yaman. Hindi po yun. Pero tingnan natin na mismong si Moses na makikita natin na talagang parang sabi nga ni iba, nakarating din naman siya sa promised land. Bakit ka mo? Kasi nandun siya noong time nung kay Moses, nung sa transfiguration ng Lord Jesus Christ na tumayo siya ron. Di nakaapak na rin siya sa promised land. Pero spiritual na lang yon, no? Pero sa physical, hindi siya nakakain ng ubas, hindi siya nakakain ng kung ano-ano pa. Pero we find Moses, again, in the gospel account, speaking with Jesus about his death. Kasi ginamit pa rin ng Diyos si Moses. Isa pa paanong paraan ginamit ng Diyos si Moses. No? Tingnan natin. During nung papatayin ang Panginoon Jesus. Ibig sabihin, hindi yung time na yun, kundi mismong ang Lord Jesus Christ ang papatayin. Di ba? Dahil dapat patayin ang Lord Jesus Christ para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Pero tingnan lang natin. Nakita lang kasi ako dito. Sa Luke 9:28-31, 8 araw pagkatapos sabihin ito, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago sa transfiguration niya. Papunta sila sa bundok na yon. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Verse 30, di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moses at Elias, Elijah. No? This is the transfiguration of the Lord Jesus Christ. Namuti siya at ang kasuotan niya, tapos biglang lumitaw ang dalawang lalaki, si Moses, si Elijah. So maraming significance diyan, maraming ibig sabihin diyan. The prophet and the word. No? Kasi prophet at si Moses is yung commandments. No? Maraming pwedeng makita diyan. Sa verse 31 na napakitang may kaningningan. Ulitin ko sa verse 30. Di kagisay-gisay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Pagpanaw, anong pinag-uusapan nila? Yung kamatayan ng Panginoong Jesus. Amen? Kung titignan mo, ano yung kamatayan na pag-uusapan nila? Siguro, sasabihin mo, meron ka na bang St. Peter Memorial? Hello? Ganun ba sinabi nila kay Jesus Christ? Lord, ayos na ba yung libingan mo doon? Baka wala ka pang memorial plan. Kumuha ka na. Abulin natin. No? Meron pang meron pang money back guarantee. No? So, Lord, okay ba? So, hindi yun ang maaring pinag-usapan nila. Pero, eto pag-isipan ninyo, pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. This is a first revelation. Sabihin ko sa inyo. So anyway, putahan muna natin itong isa. Hindi na natin makikita ang burden ni Moises na nabibigatan ng mga cares of this world. No?
Ulitin ko, hindi na natin makikita ang burden ni Moses na nabigatan ng mga cares of this world nung time na sinasabi ko dito yung kay Jesus Christ. Pero siya yung isang taong matagumpay na nadaig ang kamatayan. Ibig sabihin si Moses, siyempre, nabuhay yan, nadaig niya ang kamatayan. In short, kung buhay niya rito sa lupa, hindi siya namatay na pumunta sa imperno, kundi siya ay namatay na nasa Panginoon. Hello? It is because He is faithful sa Panginoon. Amen po ba? Nanaig ang kanyang pananampalataya, faithful siya. Yan ang isang masasabi ko na isang taong matagumpay na nadaig ang kamatayan. Dahil nalugod ang Diyos sa kanya. Mismong ang Diyos maaring naghatid sa kanya, diyan ka mamamatay, hindi ka na, punta na tayo doon. Hello? Sabi pa nga, pinag-awayan ata. So, pangalawa, niluwalhati o nag-glorified ang Lord sa kanya. At totoo yun. Amen po ba? Kung titingnan natin, marami tayong mababasa. The faith of Moses, marami tayong mababasa sa Hebrew. May mga mababasa tayong mga salita na talagang tinalugdan ng Lord si Moses. Ang sabi niya, Moses is the most humble person, no? Dito sa kanya nilikha. At marami siya sinabi about Moses. Diba? Nagalit siya sa dalawa niyang kapatid ni Moses, si Miriam at si Aaron. At nagkaroon ng tawag dito, ketong si Miriam dahil masyado silang naano kay Moses. Masyado nilang parang siya lang ba kinakausap ng Diyos? Ang sabi nila Miriam. So, hindi nila dapat sabihin yun. Ano pa nakita ko rito? Nagbibigay ng comfort at peace sa isang taong si Jesus. Aakay sa kanyang mga tao, hindi sa physical na pagkaalipin, kundi isang spiritual na katayuan. So yung pag-uusap nila, I believe, pinalalakas niya ang Panginoon. Diba, sinabi niya sa Panginoon, Jesus, magpatuloy ka sa iyong Lord, magpatuloy ka po at mapapagtagumpayan mo po yan. Siyempre, Diyos yan Diyos ang Panginoong Jesus. At tandaan natin, Moses and Elijah ay maraming katuruan doon No? Pero sa nakita ko rito, I believe, kung ba't pinag-uusapan yung kamatayan niya is pwedeng sabihin ng Moses na magpatuloy kayo, Panginoon. Amen po ba? At remember, the Word of God is always encouraging. Nag-encourage po yan. Hindi po yan nagda-down ng tao. Tandaan po natin yan. Ang mensahe po ng Panginoon ay laging iahon ang tao sa anumang uri ng gawa ng kaaway. Tinutukso ang Panginoong Hesus, tinitira siya ng mga tao, katulad ng si Moses, naranasan niya lahat yun sa paligid niya. Nilid niya ang Israel, 1 million plus. At maaring, alam ng Panginoong Hesus lahat yun, kung tutusin. Pero bilang tao, ang Panginoong Hesus 100% human, dumarating din siya sa punto na talagang nahapis siya, nahihirapan siya. Naintindihan po ba natin? Walang dudang napanatag ang ating Panginoon sa pag-uusap na ito nang ipahayag niya sa krus. Naganap na. It is finished. So, ibig sabihin, itong pananampalataya ng Panginoong Hesus. Alam ko may pananampalataya ang Panginoong Hesus. Siyempre, kailangan. Kasi kung wala siyang pananampalataya, paano niya mag-please ang Diyos Ama? Without faith, it is impossible to please the Lord. Amen po ba? Amen. So, kahit na ang Panginoong Hesus ay Diyos, meron din po siyang pananampalataya. At kung makikita natin, ulitin ko ulit yung para maintindihan natin ito. Para makuha natin na talagang ang si Moses ay nakipag-usap sa kanya. Tingnan natin, balikan natin. We find Moses again in the gospel accounts speaking with Jesus about his death. In Luke 9:30-31, di ginsay-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Hello? Ano sa tingin nyo pinag-usapan nila? Lord, i-cremate ka ba o lilibing ka? Meron ba gano'n? Hindi Ano ba for sure ang pinag-usapan nila, pinalakas nila ang kalooban ng Panginoon. Bakit kamo? Tingnan natin.
tingnan natin na kung paano nag-minister itong mga anghel, itong mga kusinong tao sa kanya, di ba? Pero iba, di-discourage siya. Tulad nga misa si Pedro, di-discourage pa ang Panginoong Jesus. Di ba? Pero kung titingnan natin yung ibang mga lahat dito, ay makikita natin na they encourage the Lord, they ministered unto Him, even ang angels. Tingnan natin dito, sa Matthew 4:11. At iniwan siya ng diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Sa English, angels came and ministered to Him. Kasi nung tinukso ang Panginoong Jesus. So mismo ang Panginoong Jesus ay naghahangad ng encouragement. Amen ba? Humingi siya ng ano ang tingin ng tao sa kanya. Gusto ng Lord mapalakas siya. Tandaan natin, minsan nangyayari sa atin yun na talagang napapanghinaan tayo ng loob. Amen ba? Tulad, for example, ako, naranasan ko yung emotional ako. Sample lang. Nanghihina ang aking, alam mo na. Diba? So, ano mangyayari sa akin kung walang magpapalakas sa akin? Yan lang, may nagpapalakas sa akin. Amen ba? Unang-una, ang Panginoon. At syempre, sana, dapat ang mga tao. Amen po ba? Hindi tayo dapat magpahinaan o baliwalain na lang ng tao o wag na natin siyang Hindi. Palakasin natin. Bigyan natin sila ng encouragement. Salita ng Diyos. Nararanasan ko din yun. Minsan na talagang makikita mo. Amen po ba? Tama na, sige na. Ayos na yan. Diba? Magpatuloy ka na. Limutan na lang yan. Diba? Huwag kang mag-dwell dyan. Mga ganyan, diba? Tama? Huwag kang mag-isip ng mga kung ano-ano. Diba? Negative o whatever. Hindi mo kailangan yan. Diba? Kasi marinig natin yun. Didinig nga yan, diba? Talagang misa, maalingaw pa yan, diba? So, gawin natin. Misa tayo rin maging instrumento. No? Kung yung mga angels nagmi-minister sa Panginoong Yesus, mismong ang Diyos. Tingnan pa natin to. Very encouraging. Encouraging the faith of our Lord Jesus. Tingnan natin sa Luke 22:42-44. Ama, wika niya. Ito na yung nanalangin ng Panginoong Yesus. Let this cup, di ba? Sabi niya sa Tagalog, Ama, wika niya, kumari ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ito yung sarong. Ilayo mo sa akin. Ibig sabihin, yung daranasin niyang hirap, ilayo sa kanya. Wala naman talagang saro. Gayun man, wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kasi naghihirap na siya, nahapis na siya. Nagpakita sa kanya isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Oh, you see? Kasi sabi siya si Moses, parang hindi natigil yung kanyang pananampalataya. Pinalakas niya ang Panginoong Jesus. Lord, patuloy lang po kayo, kaya niyo po yan. Kung ako nga, Panginoon, ito, paparaphrase ko lang, sa isip ko lang to. Ako si Moses, sinasabihin niya sa Panginoon, Panginoon Jesus, magpatuloy po kayo at magaganap po ang isang the greatest miracle of all is yung maligtas ang sanlibutan. Lord, sinabi niyo rin po sa akin yan, Ama, na lilipulin niyo na ang bansang Israel at magsisimula po kayo sa akin. Pero tinuruan niyo ako na mahalin tong taong ito. Kaya nagsumamo po ako sa inyo, nanalangin ako sa inyo, na wag po pagtatawanan po kayo ng ibang bansa. Dadalhin niyo lang pala sila sa ilang at para patayin. Wag po, ang pangalan niyo. At nangako po kayo kay Abraham, Isaac, and Jacob na pagpapalain niyo itong bansang ito. So, I believe in my heart, deep down in my heart, encouragement ang sinabi ni Moses sa amin. It is because naranasan to ni Moses. Naintindihan po ba natin? Amen. So, kailangan natin. Kaya nga, mismo ang mga anghel, nagpakita sa kanya isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Ang sabi dito sa verse 44, tigib ng hapis sa inanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na anime malaking patak ng dugo. See? Talagang naghihirap siya. Hindi ko na-explain sa inyo paano tumulo ang dugo sa kanya. Dito lang, sa pawis niya, tumutulo. Hindi ko na-explain sa inyo. Pero ang importante dito, nung siya ay in-encourage
Sa verse 43, pinalakas ang loob niya ng isang anghel mula sa langit at siya ay nanalangin ng lalong taimtim. Because the Lord really needs prayer. Sabi ko sa inyo, pag-pray ninyo ako. Tama? Pag-pray ninyo ako kasi kailangan natin yan. Amen po ba? Kasi kapag ka walang nag-encourage sa atin, iisipin at tandaan ninyo to mga kapatid, hindi tayo pare-pareho ng lakas. Merong mahihina na kapatiran, sasabihin ko sa iyo. Maaring tinatago niya lang ang sarili niya. Maari, hindi siya nag-o-open. Sabi ko sa inyo, iba, mag-open lang kayo. Dapat maalis yun. Kaya may dumating na nababalitaan mo. No? Sa ibang bansa, may pastor na nag-suicide. Ilang pastor na ang nababalitaan nag-suicide doon? Pastor, isipin mo. So, inuulit ko sa inyo, palakasin natin ang bawat isa. Amen po ba? Amen. Yung faith ni Moses na yan, ay faith na natapos. Faith na talagang napagtagumpayan. Faith na talagang graduate siya, na faithful siya sa Panginoon. Ano ba naman yung tulungan natin, ang kapwa natin? Kung anong Panginoong Yesus nga, in-encourage siya ng anghel. Kaharap niya ang demonyo, si Satanas, at tapos nag-minister sa kanyang anghel. Hinahanap ko pa nga rito, ang Holy Spirit ay kasama niya. Hindi ko na makita, wala na akong oras. Gusto kong dagdagan itong tuturo kong to. Mismo ang Lord nang hina. Tayo pa. Hello? Mas mahihigitan ba natin ang Panginoon? Hindi natin mahihigitan ang Panginoon. Sa Kanya nangyari, sa atin pwede rin mangyari. Amen po ba? Tulad ni Moses, ibinaba niya ang kanyang mga pasanin sa pisikal na buhay upang kunin ang isang maluwalhating makalangit na buhay. This is the Lord Jesus Christ. Hindi ko sinasabing tinularan niya si Moses. Ang sinasabi ko, tulad ni Moses. Dahil siya naman ang nagmanifest sa buhay ni Moses, so magmamanifest siya sa sarili niya. Amen po ba? Ibinaba niya ang kanyang mga pasanin sa physical na buhay. Yung mga physical, kung ano man yung nag-minister si Moses sa kanyang Israelites, ito naman ang Lord Jesus Christ, nag-minister din sa kanyang mga disipulo and as well sa mga Pharisees and Sadducees. Ibinaba niya ang kanyang mga pasanin sa physical na buhay upang kunin ang isang maluwalhating makalangit na buhay. Yun ang target Doon siya napalakas. Doon niya nakita na talagang yung pinagagawa ng Ama. Gagawin ko yan. Ang hirap ng buhay dito, yes. Tuloy ako. Amen po ba? Ang faith ni Moses ay faith na natapos, o sa English, faith that finished. Naintindihan ba natin? Because we were talking about the faith of Moses. Hindi ko po, yes, napag-usapan natin ang Panginoong Yesus, pero makikita natin kung ang Panginoong Yesus ay dumaan sa ganon, paghihirap o nahahapis siya, much more tayo. Amen po ba? So ang kagalakan at kapanatagan sa faith ni Moses ay naghahatid sa matatapat na anak ng Diyos. Pwede natin kunin yun. Pwede natin kunin kung ano yung nangyari sa buhay ni Moses. Kaya nga, magandang halimbawa itong nangyari sa buhay ni Moses. At ito ay paghahari ng Diyos sa buhay niya. Yun ang dapat natin makita. Kaya nga itong napag-aralan natin tungkol sa Kanya, itong tatlong parte na kung paano sa pananampalataya ni Moises. Yes, nag-wave ang pananampalataya niya. Nakita natin yun. Pero yung faith niya, hangad ay sumunod sa Diyos at sinik niya na tapusin
yung 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 daraanan ng kanyang pananampalataya upang tayo magkaroon din ng katulad ng ganung pananampalataya. Kaya kapatid, nagwe-wave man ang faith natin, patuloy lang tayo sumunod sa Panginoon. Amen ba? Pero gusto kong itanim sa atin dito, yung katapatan na meron ka, yung faithfulness na nasa puso mo, huwag mong bibitawan. Tandaan mo. At ang Diyos ay ganap na faithful siya sa atin. Dahil yun ang inilagay niya sa atin. At dapat matapos natin to. It is finished, it is done, and it is good. Katulad nung sa Panginoong Hesus. Katulad din nung pananampalataya nitong pinag-aralan natin taong si Moses. At kung kay Moses ay ginawa niya ng Diyos, at yan ang ugali ng Diyos sa kanyang mga lingkod, ganyan din ang gagawin sa atin ng Panginoon. Amen? Kung nangihina ang pananampalataya natin, nag-wave ang pananampalataya natin, humihinto ang pananampalataya natin, tuloy tayo. Huwag natin isipin na makondem. Huwag natin isipin na tayo ay tuloy nang mawawala o masisira o mawawasak. No. Tayong lahat ay tinutulungan ng Panginoon. Amen? Darating at darating yung oras na yan na mapapagtagumpayan mo yan. Maaaring yan, ikaw nakabulit ka sa kasalanan, maaaring sa sakit o karamdaman, maaaring sa kahirapan sa buhay. So, maaaring samot-samot problema ang nararanasan mo bilang isang Kristiyano to Patuloy ka lang. Huwag mong payagan na matalo ka ng iisipin mo. Kasi kadalasan talaga ang Kristiyano natatalo na siya ng kanyang iniisip. Maraming gumigibap ngayon, nulit ko po sa inyo. Maraming gumigibap na Kristiyano. Pero wag natin payagan yan. Amen po ba? Palalakasin tayo ng Panginoon. Sumunod lang tayo at gusto ng Lord tapusin ang pananampalataya niya. In short, pwede rin natin sabihin, it is finished. It is good and it is done. Gawa to ng Diyos, produkto tayo ng Panginoon. Hindi niya papayagan na yung sinimulan niya sa iyo ay hindi mo matapos siya. By the grace of God, by the faith na nilagay niya sa iyo, matatapos natin ang takbuhan ito. Amen po ba? Masaya po ba tayo? May natutunan tayo? Sige po, tayo po tayong lahat at maganda na patuloy tayong mananalangin at I believe na meron pong gagawin ng Diyos sa buhay natin. Huwag nating payagan na matalo tayo ng ating iniisip. Amen po. Kasi ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay handa siya sa lahat ng oras. Hindi siya nagbabago, hindi siya tumitingin sa anumang sitwasyon sa buhay. Ang gusto ng Panginoong Hesus, maranasan natin siya ng buo. At siya lamang. Amen po ba? Sige. Kapatid, kung nakikita mo na medyo nag-wave ang faith mo, at kung masasabi mo na, Pastor, ang haba na ng paghihirap ko. Pastor, itong sakit na to ay di ko alam kung ano na mangyari dito. Kapatid, ang gusto ko lang magawa, ang magagawa ko lamang sa ngayon ay may panalangin. Just trust the Lord. Meron kasing sa inyo na talagang hirap na rin sa sakit. I believe merong gagawin ng Diyos, kapatid. Kahit man ako, nahirapan ako sa dinadala mo sakit na yan. At sa oras na to,
Nahihirapan ako dyan. Hawak pa. Matapusin ng Diyos. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo ay mararanasan mo yan. Maganda. Kung ikaw man ay nahihirapan sa buhay dahil sa, alam mo na, sa sitwasyon, sa pandemic na to, hindi tayo makakilos, wala tayong trabaho. But I tell you, nakikita ng Panginoon yan. Para maging faithful ka lang. Sumunod ka lang. Nakikita mo, nalubog ka sa kasalanan. Parang spirit of condemnation, nadidepress ka. Parang isip mo, wala ka ng pag-asa. Parang isip mo na tinalikuran ka ng Diyos. Hindi ka tinalikuran. Ako na mismo nagsasabi sa'yo. Mismo ang salita ng Diyos, sinasabi niya na hindi sa tatalikod. He will never leave you nor forsake you. Lahat tayo naharap ng Diyos. Lahat tayo gusto niya sa Kanya. Nananalangin na nga tayo na buong mundo ay makakilala sa Kanya. Tapos ikaw, nasa kingdom ka na niya. Hindi niya pa gusto? Hindi. Gusto niya. Ang gusto lang kasi ng Panginoon ay sumunod tayo. Ang gusto ng Panginoon Diyos ay huwag tayong patuloy na lumayo at umalis sa Kanya. Dahil pag lumayo na tayo, yes, nandiyan pa rin siya, pero huwag mong gawin. Huwag mong gawin. Ang mahirap, baka tumigas na ang puso mo. Kaya kapatid, lumapit ka lang. Be with the Lord. And the Lord will give you a solution to that. And one day, makikita mo. Maaari ngayon, sa oras na ito. Taas mo lang kamay mo sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon Jesus, malapit po ako sa iyo. Tulungan mo po ako. Kung paano ka, Panginoon Jesus, in-encourage. Nag-minister sa iyo ang mga anghel. Paano ka pinalakas? Palakasin mo rin ako. Na patuloy ko mahawakan ang pananampalataya nito. Na hindi ako, Panginoon, mag-wave. Hindi ako, Panginoon Diyos, na tumalikod. Sumunod lamang ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Dahil alam ko, Ama, ikaw lang ang makapangyarihan sa lahat. Kung ginawa mo to kay Moses, ginawa mo to kay Abraham, ginawa mo sa mga kung sino pa nandito na dumaan na tao, gagawin mo rin sa akin, no? Dahil yan ang panuntunan mo, yan ang ugali mo, yan ang desire mo, yan ang will mo, Panginoon Diyos, na maiahon kami sa anumang uri ng hindi maganda sa buhay natin. Just help us, Lord God. Help us not to think of who we are, kundi tingnan namin kung sino ka, o who you are. Tulungan mo mga papiran ko, Panginoon Diyos, sa kanilang mga dinadala, o anuman ang kanilang dinadala sa oras nito. Hawakan mo ko. Touch them. Move upon their lives. Help them, Lord God. Bless them, O Lord God. Nakita nila kapangyarihan mo, Panginoon Diyos, na dadaloy sa oras nito. God wants to help you. Gusto kanyang tulungan. Gusto kanyang yakapin. At maganda mag-flow ka ngayon sa banal na spirito. Mag-flow ka kung ano ang flow ng banal na spirito sa oras nito. Mag-flow ka. Filled by the power of the Holy Spirit right now. Focus yourself unto the Lord. Forget yourself. Tumingin ka sa Panginoon. Yakapin mo siya. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming po salamat. Ikaw, Panginoon Diyos, ang kikilos sa mga kapatiran ko. Pagpalain mo sila at ingatan sa kanilang mga gagawin. Sama mo sila, Lord God. Ipadama mo kung sino ka. Ikaw ang Diyos, you are our sovereign God, na kaya mong bigyan ng solusyon ng lahat ng bagay. Thank you for the love. Thank you for the care. Thank you for your protection. Protect your people, Lord, sa lahat ng gawa ng kaaway. Napakabuti mo. We love you. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
So, God bless po at napakabuti ng Diyos dahil hindi siya tumitigil sa atin. Amen po ba? At Friday, pastora pa magtuturo at Sunday, balik tayo doon sa tutuloy ko po yung sinasabi na pag-aaralan natin doon, tuloy lang tayo. Yung Wells, no? Yung kay Isaac. So, God bless you po. Ingat po kayong lahat. Napakabuti po ng Diyos. Sambay natin po rin. Manalangin tayo. Mag-devotion po tayo. And, protektado po kayo ng Panginoon. Always and always. God bless you. God loves you. And I love you also. God bless you.